Una sa lahat, mga nasa Boracay, nagulantang ng may patang nakikiswimming na buhaya. To the rescue mga otoridad para hulihin ang buhaya. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi Pilipinas. Sa Frontline Tonight. Mga nasawi sa hagupit ng habagat at bagyong Karina umakyat na sa 14. Mahigit 20 lugar sa bansa isinalalim sa state of calamity. Pagkatapos manalasa ng baha, makapal na putik naman ang namerwisyo sa mga taga Rizal at Marikina. Mga senador at congressman magpapatawag ng investigasyon kaugnay sa matinding bahang nanalasa sa Metro Manila at mga karating probinsya. Vice President Sara Duterte dumepensa sa timing ng pagbiyahe ng kanyang pamilya sa Germany. Kahit wala sa bansa, tumulong naman daw sa mga nasalanta ang kanyang tanggapan. Senador Bato de la Rosa at 4 na dating opisyal ng PNP tinuturing na umunong mga suspect sa ICC drug war case ayon kay dating Senador Antonio Trillanes. At sa Showbiz Tonight, iba pang sikat na kipagbayanihan sa gitna ng kalamidad. Mahigit 20 lugar na sa bansa ang sinalalim sa state of calamity. Kabilang po dyan ang Bataan kung saan hindi pa rin humuhupa ang baha. Ang ilang residente roon nagbangka na para makalikas at meron pang natuklaw ng ahas. At live mula sa Bataan, nasa frontline na balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, maulan pa rin ba dyan? Bok, tuloy-tuloy nga yung pagbuhos ng malakas na ulan dito sa maraming bahagi ng lalawigan ng Bataan. Ito rin yung dahilan kung bakit yung ilan sa mga lugar dito ay hindi pa rin humuhupa ang baha. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang super bagyong Karina. Pero hanggang ngayon, lubog pa rin sa baha ang malaking bahagi ng Bataan. Dahil dito, isinailalim na ang buong lalawigan sa state of calamity. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Bataan, aabot na sa 15 million pesos ang pinsala sa kanilang agrikultura at infrastruktura. Kabilang sa matinding binaha ang bayan ng Dinalupihan, lampas gutter pa rin ang tubig sa mga kalsada. Ang mga residente napilitan ng lumusong sa tubig. Nagtumbahan din ang ilang puno, lubog din sa baha ang bahagi ng Mabini Extension. Kaya naman ang lalaking ito isinakay na sa batya ang isang sanggol para mailikas. Sa barangay Kataasan naman sa bayan pa rin ng Dinalupihan, literal na may kataasan ng tubig sa isang eskwelahan kung kailan pa naman magpapasukan. Sa barangay San Benito, nakahiga na lang sa isang stretcher ang isang lalaki at sinusubukang i-revive. Natuklaw pala siya ng ahas nang lumusong sa baha. Pagdaan ng aming team sa bayan ng Hermosa, mistulang dagat na ang mga kalsada gaya na lang sa barangay Almacen. Gumamit na ng bangka ang mga residente. Pagdating naman sa Balanga City, nagtumbahan ng poste ng kuryente sa barangay San Jose. Agad namang naitabi ang mga ito para iwas disgrasya. Bok, dito nga sa May Limay, Bataan ay tuloy-tuloy yung buhos ng ulan pagpatak ng alas 9 ng gabi kanina. At ngayon nga, yung ilan sa mga nakausap nating mga residente rito ay ang gusto nila sana ay bukas ay agarang mga ayuda na yung ipapamahagi dahil karamihan din sa kanila ay hindi na nakapasok pa sa kanilang mga trabaho. Sa ngayon, Bok, tinitignan naman ng provincial government ng Bataan kung magkano pa yung aabutin doon nga sa pinsala sa agrikultura. Yung 15 million na nasabi natin kanina, 15 million pesos, ay initial estimate pa lang ito doon sa damage dito nga sa buong lalawigan pagdating sa agrikultura at ilang infrastruktura. Bok. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Pahirapan ang paglilinis ng putik at mga basura sa mga binahang bahay sa Rodriguez, Rizal. Ang masakla pa, wala ngayon doong supply ng malinis na tubig. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon.
Makapal na putik ang tumambad sa mga residente sa mga binahang bahay sa Rodriguez Rizal. Sandamakmak na basura rin ang iniwan na rumaragas ang tubig mula sa umapaw na ilog bunsod ng bagyong Karina at Habagat. Pahirapan ang paglilinis ng mga residente dahil walang supply ng malinis na tubig. Kaya ang pinanglilinis nila ang mismong tubig baha. Yung tubig po sa loob namin, yun po muna yung pinambuhos namin sa mga kwarto kasi maputik nga po. Sa ibang lugar naman may supply nga ng malinis na tubig pero may bayad naman na 4 na piso kada balde. Kaya ang ilang residente, gaya ng Divina, umaaray na. Mahirap, walang tubig. Hindi pa nga ako natapos paglinis. Iyon sana. Hatiran kami ng tubig na, supplyan kami ng tubig. Doble kayod naman ang mga tauhan ng Rodriguez LGU para linisin ang mga nagkalat na putik sa Mayon Avenue. Pansamantala munang isinara sa mga motorista patungo ng Quezon City ang zigzag road na ito sa Rodriguez Rizal. Ito yung matapos mag-landslide. Delikado raw ito kaya kinakailangan maklearing muna ng LGU bago payagang makaraan muli ang mga sasakyan. Sinimulan na ring palitan ang mga nabuwal na poste para maibalik ang supply ng kuryente. Sa tala ng MDRMO, isa ang namatay matapos makuryente. 11 barangay ang lumubog sa baha at aabot sa 9,000 residente ang nasagip. Sinailalim na rin sa state of calamity ang Rodriguez Rizal. Sa Marikina naman, bakas ang perwisyong iniwan ng bagyong Karina. Makapal ang putik at nagkalat ang sangkaterbang basura. Tumulong na sa paglilinis ang mga tauhan ng MMDA sa bahagi ng Tumana kung saan umabot ng lampas tao ang baha. Ang mga residente, kanya-kanya ng linis ng mga binahan nilang bahay. Labis ang panlulumo ng mga residenteng nalubog sa baha ang mga ari-arian at tinapakikinabangan. Pinasok kami, sir. Gaya kasi yung likod na yan sa drainage yan eh. Umapaw. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Marikina, mahigit 30,000 individual o halos 6,000 pamilya ang kinakailangang ilikas sa 38 evacuation center. Tinatayang nasa 50 hanggang 60 million pesos ang halaga ng mga napinsalang ari-arian at kabuhayan sa lungsod. Maaring hindi mataas ang pagbahang naganap o malalim, pero yung lawak ng naapektuhan ay malaki at malawak. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Umakit na sa 14 ang namatay sa hagupit ng Habagat at Bagyong Karina. Kabilang po sa mga nasawi ang lalaking natagpuang palutang-lutang sa Tulyan River sa Malabon. Nasa frontline ng balitang yan si Manan Enriquez. Ganito katinding baha ang pinsalang iniwan ng hanging habagat na pinalakas ng Bagyong Karina sa Malabon. Ang kahabaan ng kalsadang ito nagmistulang ilog. Lubog din sa baha ang mga bahay, kaya ang ilang residente sa taas na ng bubong namamalagi. Dahil sa lalim at lakas ng agos ng tubig sa Malabon, kanina lang napuntahan ng rescue teams ang mga natrap sa kanilang bahay. Gaya ni na Lola Clarita, 88 years old, na inilikas gamit ang maliit na batya. Pati ang 100-year-old na si Lola Leonilia. Naabutan namin kanina ang aktwal na pagsagip sa kanila. Inuna muna si Lola Leonilia na maisakay sa bangka. 1, 2, 3, up. Okay. Salo. Sunod nilang pinuntahan ang bedridden na si Lola Clarita. Dahil sa kanyang kondisyon, maingat siyang binuhat ng mga rescuer. Bukod sa mga matatanda, sinagip din ng mga mag-iinang sina Ella, Joseph Hiraya, 3 years old, at Malaya, na 3 months old pa lang. Sa bahay naman ng mga residente, kitang-kita sa mga dingding ang bakas ng lagpas taong baha. Niyahanap po namin yung mga gamit, basta kami, umakit na kami sa taas eh. Kaninang hapon, mahigit 5,000 individual na ang nasagip, 6 ang sugatan at may 1 nasawi. Ayon pa sa Malabon Police, may natagpo ang ding bangkay ng lalaki na palutang-lutang sa Tulyahan River pasado alas 4 ng hapon. Sa Pasig naman, tuloy-tuloy din ang pagsagip sa mga stranded sa baha. Gaya sa F. Manalo Bridge sa Manggahan, lakas loob na iniligtas ng mga rescuer ang lalaking yan na na-stranded ng higit 8 oras malapit sa tulay. Siya ang panghuli sa 20 trabahador na iniligtas mula sa inanod na barge sa kasagsagan ng malakas na ulan at baha kahapon. Wala! Boom! Matapos ang insidente, muling pinuntahan ng News 5 ang F. Manalo Bridge. Nagkabitak-bitak ang tulay.
Naiwan ding nakabalandra ang tila nahating barge sa pier. Ayon sa DPWH, 6 hanggang 7 barge at 2 tugboat ang tumama sa tulay. Sobrang bilis kasi ng pagtaas ng tubig at saka very wild na yung ilog dahil nga malalim na. Binisita kanina ni Pangulong Bongbong Marcos ang lungsod ng Valenzuela na isa sa pinakanapuruhan ng pagbaha. Sumakay sa military truck ang Pangulo para personal na kamustahin ang mga residente. Dumaan din siya sa isang eskwelahan kung saan pansamantalang inilikas ang nasa higit 1,000 residente. Namigay doon ng ayuda ang Pangulo. Pag-aaralan daw ulit ng pamahalaan ang disenyo ng mga flood control projects sa bansa. Matatandang ipinagmalaki ni Pangulong Marcos sa kanya ikatlong sona nitong Lunes lamang ang mahigit 5,000 flood control projects na nagawa sa nagdaang 2 taon. The amount of water was not as bad as Undoy. But the effect was greater than Undoy. Mas malaki ang baha. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. Pero climate change, this is what the effects of climate change are. Bukod sa Metro Manila, 20 pang lugar sa bansa ang isinailalim sa state of calamity. Sa tala naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa 14 ang napaulat na namatay dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at bagyong Karina. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Patay sa landslide ang mag-ina sa Angeles City, Pampanga sa kasagsagan ng malakas na ulan. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Nagtulong-tulong ang mga rescuer para maiahon ng isang bata mula sa gumuhong bahay. Sunod namang sinagip ang natabunan ding ina ng bata. Sa kasamaang palad, parehong wala ng buhay ng mahukay ang mag-ina. Gumuho ang lupa at mga bato sa likod bahay ng mga biktima sa Barangay Pampang sa Angeles City, Pampanga kahapon ng madaling araw sa kasagsagan ng malakas na ulan. Unang nasagip ang kanilang padre de pamilya. Nahirapang makuha mula sa guho ang ina at anak nilang babae matapos silang madaganan ng malalaking tipak ng bato. 3 pang bahay ang apektado ng landslide. Sa Mountain Province, walang tigil ang agos ng tubig mula sa bundok habang nagki-clearing operation sa kalsadang nagka-landslide. Kaya bukod sa pagpala sa mga tipak ng bato, sinabayan na rin nila ito ng paglimas sa tubig. Dahil din sa landslide, sarado ang kalsadang bahagi ng Kilometer 57 sa Atok, Benguet. May natumba ring poste kaya apektado ang supply ng kuryente. Sa Burnham Lake naman sa Baguio City, tumaas ang level ng tubig. Ang ilang bangkero, naabutan naming naglilimas ng tubig sa loob ng pinarerentahang bangka. Sa mga Tarem, Pangasinan naman, malalim pa rin ang baha at patuloy pang tumataas dahil sa tubig na galing sa Agno River. Sa bayan naman ng San Nicolas, malakas ang hangin kaninang umaga. Malakas din ang bumuhos na ulan kaya halos nag-zero visibility sa lugar. Tuluyan namang bumigay at tinangay ng agos ang tulay na ito sa Barangay Ablang Sapang sa Moncada, Tarlac. Sa aerial video namang ito, kita ang lawak ng baha sa Marilao, Bulacan. Kasama ang News 5 nang sagipin ang ilang residenteng natrap sa subdivision na lagpas tao ang baha. Magdamag na pong walang kuryente tapos wala na din po kami makain. Pupunta po kami sa Bukawi sa mami ko. Unti-unti nang humuhupa ang baha sa ilang bahagi ng Marilao, pero nag-iwan naman ito ng makapal na putik. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Nakalabasan ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Karina pero may bago namang low pressure area sa labas ng PAR. Huling namataan ng LPA sa layong 985 km silangan ng southeastern Mindanao. May chance itong maging bagyo na tatawaging Dindo. Ayon sa Metro Weather, bukas papasok ng PAR ang LPA. Pahilagang kanluran ng galaw nito at hindi nakikitang maglalandfall sa Pilipinas. Yun nga lang, posible naman itong hatakin at palakasin ng hanging habagat gaya ng ginawa ng bagyong Karina. Kaya't sa susunod na linggo, posible muling bumuhos ang malakas na ulan sa Luzon. Sa ngayon, ang bagyong Karina sa labas ng PAR ang nakakaapekto sa Batanes na nanatili sa signal number 1. Pero nahatak pa rin ng bagyo ang hanging habagat na nagpapaulan sa Luzon.
Kaya't madaling araw pa lamang, uulan na sa Zambales at Bataan hanggang sa gabi. Sa hapon naman, uulan na ng Central Luzon, Abra, Apayao, Benguet at ang Mindoro. Posible pa rin makaranas ng mahihinang ulan sa Metro Manila at sa Calabar Zone. Suspendido pa rin ang klase sa ilang bahagi ng bansa dahil sa pinsala ng habagat at bagyong Karina. Walang pasok bukas sa lahat ng antas ng public at private schools sa Caloocan, Malabon at Pasig. Sa probinsya ng Laguna, walang pasok sa lungsod ng Biñan. Online classes naman ang ipatutupad sa San Pedro City. Sa probinsya naman ng Tarlac, suspendido ang lahat ng klase sa Capas, Concepcion, Paniqui at Tarlac City. Wala ring pasok sa lahat ng antas sa Bataan, Bulacan at Pangasinan. Sa Pampanga, walang klase bukas sa Minalin at San Fernando. Habang sa Angeles City, walang face-to-face classes sa mga private school. Susunod, pag-alis ng bansa ni VP Sara Duterte sa gitna ng kalamidad, hindi katanggap-tanggap ayon sa isang kongresista. Bilyong-bilyong pisong pondo sa mga flood control project gustong paimbestigahan ng Senado kung saan napunta. At mga taga-Boracay nabulaga nang bigla silang may makitang lumalangoy na buhaya. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Humupa man ang baha sa ilang lugar sa Quezon City, tumambad naman ang sangkaterbang basura. Bumulaga rin ang dalawang nagkapatong na sasakyan matapos anurin ng baha. At live mula sa Barangay Del Monte sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, kamusta ang paglilinis ng mga residente dyan? Bok, hindi pa rin makadaan ang mga sasakyan sa bahaging ito ng West Riverside sa Quezon City. Mapapansin ninyo sa harapan ko, nagkalat pa rin ang iba't ibang uri ng gamit. Meron dito mga kahoy, merong mesa, merong tsinelas, merong kutsyon. At sa tabi ko, meron namang isang kotse na hindi pa nakukuha ng may-ari nito. Mapapansin ninyo, yupi at putikan na ang kotseng ito. At hindi lang ito ang sasakyang natenga sa kalye matapos tangayin ng baha. Magkapatong na jeep at SUV. Yan ang bumungad sa mga residente sa West Riverside sa Quezon City matapos humupa ang baha kasunod ng malakas na ulan kahapon. Parehong inanod ng baha ang dalawang sasakyan. Ayon sa may-ari ng jeep na si Roger, nakaparada ang jeep at SUV, 2 kanto ang layo mula sa kung saan ito inanod. Dahil sa nangyari, hindi muna raw makakapasada si Roger. Hahanap muna siya ng ibang mapagkakakitaan para buhayin ang kanyang pamilya. Maunawa sana ng may-ari nito na magawa yung jeep. Pero sa makina, sagot ko naman kasi nalunod. Pero sorry, ang sira ng kahanong jeep ko, parang hindi ko naman sagot na yun. Mag-aalas 7:30 ngayong gabi nang maialis ang SUV gamit ang crane. Pagkaraan ng kalahating oras, naitulak naman ng mga residente ang jeep. Bukod sa mga sasakyang tinangay, inanod din ang samot-saring gamit sa kalsada sa Barangay Del Monte. May mga aparador, upuan, kutsyon, pati mga sapatos at pagkain. Si Dante magde-deliver sana sa isang restaurant ng iba't ibang gulay, bigas, pati itlog at sili. Pero lahat nasayang dahil sa baha. Back to zero. Magsisimula kami uli, wala naman tayong magagawa, kailangan. May mga nag-aaral na bata. So kung ano nangyari nung undoy, ganun din ang gagawin namin. Doble kayod ang mga residente para mailabas sa bahay ang mga gamit nilang binaha. Catch basin po ito. So lahat po ng kalat, dito po yan mapupunta sa West Riverside. Hindi lang siguro 10 truck ang uubusin na dump truck dito para mahakot lang po ito. Bukod sa Barangay Del Monte, nagsagawa rin ng clearing operations ang Quezon City government sa iba't ibang barangay na apektado ng baha. Ayon din sa Meralco, naibalik na ang higit sa kalahati ng kuryente doon sa mga apektadong lugar. Pero itong West Riverside, may mga bahay pa rin na hanggang ngayon ay wala pa rin kuryente. Balik sa inyo.
Maraming salamat, Brian Basa. Planong imbestigahan sa Senado at Kamara ang malawakang pagbaha sa Metro Manila. Kabilang sa kinukwestiyon ng mga mambabatas ay kung saan napunta ang bilyong-bilyong pisong pondo para sa mga flood control project. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Kada taon, bilyong-bilyong piso ang inilalaang pondo ng gobyerno para sa mga flood control project. Ngayong 2024, 255 billion pesos ang budget ng Department of Public Works and Highway. Sa kabila niyan, malawakang pagbaha pa rin ang naranasan sa Metro Manila sa paghagupit kahapon ng habagat na pinalakas ng super bagyong Karina. Ito mismo ang ipinagtataka ng ilang senador, partikular si Senate President Cheese Escudero. Ano raw ba ang nangyayari sa inilalaang pondo? Si Senator Joel Villanueva, balak pa imbestigahan sa Senado ang nangyaring pagbaha para busisiin kung saan ba napupunta ang budget para sa mga flood control project. Ayon naman sa MMDA, isa sa mga dahilan ng matinding pagbaha sa Kamaynilaan ang tone-toneladang basura sa mga ilog, estero at imbornal na kanilang nahakot. Bagamat gumagana naman daw ang 71 pumping stations na nakakalat sa Metro Manila, malaking epekto ang pagkasira ng isa sa Libertad, Pasay. Ang itinuturo nilang may kasalanan yan, may ginagawa po kasing upgrade dyan ng DPWH, nagkaroon po na sunog. So, ina-assess pa po ngayong umaga yung damage at hopefully mapatakbo pa po natin yung 3 pumps yung naandyan. Depensa naman ng DPWH, nagkataon lang na malakas ang ulan kahapon kaya hindi kinaya ng mga pumping station. Sumabay pa raw ang high tide kaya marami talagang lugar ang binaha. One of the problems that I can see in Metro Manila is the internal drainage is old and constricted at because of yung alam mo na yung population and everything. It has to be rehabilitated actually. Pagdating naman sa mga flood control project sa Metro Manila, hindi raw DPWH ang in charge, kundi ang MMDA. Ang paliwanag na yan ng DPWH, hindi bumenta kay Senator Villanueva. It's unacceptable to hear na malakas kasi ang ulan at madami ang tubig. Hindi po yung dahilan. Nakatakda na rin magpatawag ng hiwalay na investigasyon ang House Committee on Metro Manila Development. Paghaharapin nila sa pagdinig ang DPWH at MMDA. It's part of our oversight functions. We also have to have accountability sa paggagastos ng ating budget. So titingnan natin kung effective, efficient at tama sana naman. Kung may nangyayaring dati na hindi tama yung paggagastos, talagang hindi talaga pwede yun. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Hindi raw katanggap-tanggap ang pagbiyahe abroad ni VP Sara Duterte habang nasa gitna ng kalamidad ang ating bansa. Ayon po yan sa isang kongresista. Ang paliwanag naman ng bise, matagal na nakaschedule ang personal na trip ng kanyang pamilya. Nasa front-end balitang yan si Camille Samonte. Habang humahagupit ang habagat at super bagyong Karina sa ating mga kababayan, kumalat ang balitang bumiyahe papuntang Germany si Vice President Sara Duterte. Kinumpirma yan kanina ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Sa inilabas na official statement ng Office of the Vice President, nasa isang personal trip abroad daw si VP Sara kasama ng kanyang pamilya. May approval daw ang kanyang pag-alis. Katunayan, naglabas pa umano ng Travel Authority ang Office of the President noong pang July 9. Pinasalamatan ng OVP ang pagrespeto ng publiko sa privacy ng pamilya ni Vice President Duterte. Nakakalungkot daw na sumabay pa ang kanyang personal trip sa pananalasa ng super bagyong Karina. Sa kabila niyan, palagi naman daw nakahandang tumulong sa mga nasalanta ang Disaster Operations Center ng OVP. Naglabas din ng mga litrato at video ang opisina ng bise ng kanilang ginagawang pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng super bagyong Karina. Sinigundahan naman yan ng kaalyado ng mga Duterte na si Attorney Salvador Panelo. Yan ang dapat nagayahin ng lahat ng public officials. Kahit wala sila, nakareding tumulong sa mga nangangailangan sa panahon ng kalamidad. Pati si dating presidential spokesperson Harry Roque nag-post pa kahapon ng pagpuri sa ginawa ng tanggapan ni VP Sara. Ayon naman kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, hindi katanggap-tanggap ang personal trip ng Vice Presidente. Kapag meron talagang tawag na pangangailangan, dapat ang mga opisyal ng gobyerno ay handa na gawin ang kanilang makakaya. Kahit personal trip yan ay pwede i-cancel sa dami pa naman ng
kukuhang pera ng OVP sa confidential funds dati, di ba? Pwede silang mag-schedule ulit ng mga trip kung pupuntang Germany. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sa ibang balita, ikinatuwa ng Embahada ng China ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos na tuluyan ng ipagbawal ang pogo sa Pilipinas. Ayon sa Chinese Embassy, naniniwala silang ang desisyong ito ay bunsod ng mga panawagan ng sambayanang Pilipino at para sa ikabubuti ng mga mamamayan ng dalawang bansa. Mahigpit umanong ipinagbabawal ng China ang lahat ng uri ng pagsusugal, maging ang mga Chinese na sangkot sa mga illegal gambling gaya ng pogo sa ibang bansa. Nangako naman ng China na patuloy na makikipagtulungan sa Pilipinas sa pagpapatupad ng batas para protektahan ang kaligtasan at kapakanan ng mga Chinese at Pilipino. Nakarating na kay Pangulong Bongbong Marcos ang dokumento mula po sa International Criminal Court na kinikilalang suspect sa Duterte drug war, sina Senador Ronald De La Rosa at General Oscar Albayalde. Pareho silang nagsilbi bilang PNP chief sa ilalim ng Duterte administration. Suspect din daw sina dating CIDG Chief Romeo Caramat Jr., dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo at dating Chief Intelligence Officer Eleazar Mata. Ayon kay Trillanes, nasa kamay na ng Pangulo kung ano ang gagawin sa impormasyong ito. Primary suspects sila or principals by indispensable cooperation. Whether kasama sila sa first batch ng warrant o hindi natin malalaman kasi at this point it's a waiting game for us. Ayon kay De La Rosa, wala nang bago rito. Simula pa raw noong 2016, dinadawit na raw siya sa drug war. Susunod, beach sa Boracay, may napadpad na buwaya. Convenience store sa Quezon City, binahana, ninakawan pa. At mga bagong guest judge sa Drag Race Philippines Season 3, ipinakilala na. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. May namata na namang barko ng China Coast Guard sa loob ng ating exclusive economic zone. Base po sa satellite image na binahagi ng maritime security expert na si Ray Powell, nakitang China Coast Guard 3301 na nagsasagawa ng anyay intrusive patrols kaninang umaga. Kung titingnan, malayo naman ito sa Manila Bay pero pasok pa rin sa ating EEZ. Ayon naman kay Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, J. Tariela, nakita rin nila ang naturang barko ng China 62 nautical miles kanluran ng Capones Island sa Zambales. Sa kabila ng namataang barko ng China Coast Guard, wala namang dapat ikabahala rito ayon po sa Philippine Coast Guard. Hindi tayo dapat ma-alarm lalo na kung dumadaan lang because meron namang freedom of navigation pagdating doon sa area na yan. Hindi lang naman Chinese Coast Guard, even other foreign ships o mga warships passes through our water. Kambyo naman tayo sa ibang balita. Isang buhaya ang bumalaga kaninang hapon sa mga residente ng Barangay Balabag sa isla ng Boracay. Makikita sa video ang palutang-lutang na buwaya sa dagat. Laking gulat ng mga residente dahil ngayon lang daw may napadpad na buwaya sa isla. Agad naman nila itong inireport sa mga otoridad. Nagtulong-tulong ang Boracay Coast Guard para mahuli ang buwaya. Ito-turn over nila ito sa DENR. Hindi pa malinaw kung paano napadpad sa isla ang buwaya. Sinamantala ng mga magnanakaw ang habagat at ang bagyo para pagnakawan ng isang convenience store sa Quezon City. Nadiskubre ng mga empleyado ang pagnanakaw pagpasok nila kaninang umaga. Ayon sa isa sa mga staff, winasak ng mga kawatan ang cash register. Hindi pa tiyak ang halaga ng pera na kanilang nakulimbak. Nilimas din ang mga panindang pagkain ng convenience store. Tinutugis na yung mga salarin. Nagpaliwanag si US President Joe Biden kung bakit siya umatras sa presidential elections.
Nais na lang daw niyang ipaubaya sa susunod na henerasyon ang pamumuno sa Amerika. Yan ang Frontline News Abroad. Matapos ikagulat ng publiko ang biglaang pag-atras ni US President Joe Biden bilang kandidato ng Democratic Party sa US presidential elections, tuluyan na niyang binasag ang kanyang katahimikan. Sa kanyang mensahe sa Oval Office sa White House, sinabi niyang isang karangalan na paglingkuran ng kanilang bansa bilang Pangulo. Pero dahil mahal niya ang kanyang bansa, mas maigi raw na ipaubaya na lang sa susunod na henerasyon ang pamumuno sa Amerika. Nothing can come in the way of saving our democracy. That includes personal ambition. So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. There's also a time and a place for new voices, fresh voices, yes, younger voices. And that time and place is now. Pumalit kay Biden bilang kandidato ng Democratic Party si US Vice President Kamala Harris. Tiwala naman si Biden sa kakayahan ni Harris. She's experienced, she's tough, she's capable. She's been an incredible partner to me and a leader for our country. Now the choice is up to you, the American people. Makakaharap ni Harris ang pambato ng Republican Party na si dating US President Donald Trump. Ngayon pa lang, nagsimula ng magbanggaan ang dalawa. Si Trump may patutsada kay Harris sa kanyang political rally sa North Carolina. Dapat daw sisihin ang bise sa anyay palpak na immigration policy sa Amerika kung saan nakalulusot ang mga illegal immigrant. She's a prosecutor, a really bad one. We don't want you here. We don't want you anywhere. Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired. Si Harris naman, ibinida sa isang political rally sa Wisconsin ang kanyang mga nagawa bilang dating prosecutor. Kaya raw niyang tapatan ang record ni Trump sa politika. I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women, fraudsters who ripped off consumers, cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. Inaasahang mas titindi pa ang sagutan ng dalawang kandidato sa mga susunod na araw bago ang eleksyon sa November 5. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Abangan kahit mga alagang hayop sinagip sa gitna ng matinding baha. At ilang celebrity na bigay ng ayuda at sumama sa rescue operations para sa mga nasalanta ng habagat at bagyo. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz Tonight na tayo. Mega pasabog ang mga bagong guest jurado sa Drag Race Philippines Season 3. Una na riyan, si Queen of Philippine Pop Culture, Jolina Magdangal. Nandyan din si Queen of Kwan, Melay Cantiveros. At ang nag-iisang megastar Sharon Cuneta. Makakasama rin nila ang iba pang celebrity judges na sina Kyle Echari, Janela Salvador, Angeline Quinto at Miss Universe 2022 Arbony Gabriel. Habang si Paolo Ballesteros o Mama Pao pa rin ang host for this season. Ipalalabas ang unang episode sa August 7. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong ng Alagang Kapatid Foundation sa mga nasalanta ng habagat at bagyong Karina. Namigay ang Alagang Kapatid kasama ang PLDT at Smart ng arroz caldo at ang iba pang pagkain sa mahigit 1,000 apektado ng kalamidad. Kabilang sa mga naabutan ng mga pagkain ang Barangay Marulas sa Valenzuela at Concepcion Integrated School sa Marikina. Bukod sa pagkain, may libreng charging at tawag din para sa kanila.
Nakikipag-ugnayan din ang Alagang Kapatid Foundation sa iba pang LGU para makapaghatid ng tulong. Maaaring mag-donate sa mga bank account ng Alagang Kapatid Foundation sa BDO, Metrobank at BPI. Pwede rin kayong magpadala sa QR code na naka-flash sa inyong screen. Pinusuan ang ilang celebrities with a heart na tumulong sa mga binaha. Isa na dyan, si face-to-face host Carla Estrada. Panoorin natin to. Mismong si face-to-face host Carla Estrada ang namigay ng pagkain sa mga binaha sa San Juan City. Kasama niya ang anak niyang si JC at kaibigang si James Yap. Nag-IG live naman ang singer-actor at military reservist na si Ronnie Liang habang rumeresponde sa mga binaha sa Barangay Rojas, Quezon City. Kasama niya sa pump boat ang iba pang miyembro ng Reserve Command ng Philippine Army. Gaya ni Ronnie, isa ring military reservist ang actor-director na si David Chua, na tumulong naman sa pamimigay ng relief goods sa Tondo. Sa rumaragasang tubig namang ito, inanod ang sasakyan ng anak ni Aiko Melendez na si Andre Iliana. Wala pang update kung nakuha na nila ang sasakyan. Sa kabila niyan, bayanihan is a must pa rin kay Aiko. Kailangan po ng tubig, pagkain po ng mga tao dito. Wala naman akong pera, konti lang yun. Idinaan naman online ng dating sex bomb dancer na si Sugar Mercado ang kanyang paghingi ng tulong para sa kanyang mga kapitbahay sa Pasong Tamo sa Commonwealth, Quezon City. So I'm in Cainta. So let's see. We'll update you later. Hindi rin nakaligtas sa baha kahapon ang batikang aktor na si Michael De Mesa habang nagdadrive sa Cainta matapos ang kanyang taping. Stranded siya sa matinding traffic. Base sa IG post ng aktor, dito rin siya inabutan ng umaga hanggang sa tinow na lang ang kanyang sasakyan. Ayon kay Michael, stranded siya sa kalsada ng mahigit 22 hours. Safe namang nakauwi ang aktor. And that's it for tonight. Ako si Jania Lipon. Stay safe, mga kapatid. At para naman sa ating pabawang pampagood night, hinangaan online ang isang Good Samaritan sa gitna po ng bagyo. Iniligtas niya ang isang asong nalubog sa baha. Kahit hanggang leg ang tubig at malakas ang ulan, hindi yan inalintana ni Hans. Kwento ng mga kaibigan ni Hans, sinubukan naman nilang tumawag ng rescuer pero higit isang oras na at hindi pa rin dumarating ang tulong. Kaya naman naglakas loob na si Hans para sagipin ang aso. Kasama namang lumikas ng fur dad na ito ang kanyang 2 alagang aso sa Quezon City. Sumakay sila sa balsa. Kasama ring sinagip ng mga rescuer mga aso sa baha sa Maynila. Sa gitna ng masamang panahon, nananawagan ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS na tiyakin din ang kaligtasan ng mga alagang hayop. Baka naman yung buhaya sa Boracay, naghanap lang ng sasagip sa kanya. Oo, nagpapa-rescue lang pala siya. Tapos pinagtabuyan pa siya. Nakakatakot naman kasi yun, di ba? Pero, susubukan ko sagapin. Hindi, joke lang. Ako, mahilig ako sa reptiles. Kayo, sayang. Hindi naman kasama Missed opportunity sa akin yan. Hindi ako nakapagbora nun. Sayang. Ang kaso na naman. Yan po ang 45 nito pag yung mga headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni Mean Los Baños, ako po si Nikki de Guzman. Problema niya. Ako na po si Edling. Magandang gabi.